Everybody shout, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang paggalang salita ng Diyos. Magkaisa po tayong manalangin. Praise the Lord, hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Jesus, and to the leading prayer of our dearly beloved, honorable pastor, Wildy Stradal Meda, you end-time prophet, we thank you so much, O God, for everything that you have done in our lives. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, O God, even though we are not worthy, but because of your grace and your love, we've been blessed and saved, O God. Thank you so much for the anointing of every part of our service, the anointing of the song of the choir, the living testimony we heard, proving that you are great God and your word is never outdated, O God. And once again, we ask you to please forgive our sins, our shortcomings, our weaknesses, and cleanse us from all unrighteousness, and help me to bring forth thy message and on thy word, and bind the power of darkness, remove all hindrance, doubts, unbelief, and confusion. We command you to cast out in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos, first and foremost, the highest greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, honor, and majesty belongs to our loving God alone, our dearest Jesus Christ. And I give a double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, Wildy Stradal Meda, the end-time prophet of our loving God. We love you so much po, beloved pastor. Praise the Lord. And to all beloved Almeida children, praise the and respected families. And we always remember the blessed memory and teachings of our dearly beloved Honorable Stan Pastor, Lina C. Almeida, sa ating mga webcast viewers, sa ating lahat dito sa Dakulang Amoranto, isa pong mapagpalang hapon, purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa muna pong malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po maminamahal, magbukas ng ating banal na kasulatan. Kindly open your Bible from the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13. At isunod natin yung tinangang Deuteronomy chapter 31 verse 10 up to 13. At ang Acts chapter 9 verse 31. Pakibasa na po lahat. Praise the Lord. The book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. The book of Deuteronomy, chapter 31, from verse 10 up to 13. And Moses commanded them, saying, at the end of every 7 years, in the solemnity of the year of release, in the Feast of Tabernacles, when all Israel is come to appear before the Lord thy God in the place which He shall choose, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. Gather the people together, men and women and children, and thy stranger that is within thy gates, that they may hear and that they may learn, and fear the Lord your God, and observe to do all the words of this law. The book of Acts, chapter 9, verse 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Dito po sa Gawa Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Dito po mabinamahal sa Deuteronomy Kapitulo 31, ang talatay 10 hanggang 13. At ininutos sa kanila ni Moses na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos sa kapistahan ng mga banat. Pagdating ng buong Israel, upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos, sa dakong kanyang pipiliin, ay iyong babasahin at ang kautosang ito sa harap ng buong Israel, sa kanila pakinig.
Pisanin mo ang bayan at ang mga lalaki at ang mga babae at ang mga bata at ang mga iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakakilala ay makakarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon yung Diyos habang kayo nabubuhay sa lupain ng inyong paruroonan na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 9, versikulo 31. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria, palibhasay pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang pagkabasa ng banal salitaan ng Diyos. Mga minamahal, sa oras na ito, mga minamahal, ang ating pong tatalakayin sa oras na ito, itong tinatawag na the importance of the fear of the Lord, the characteristics of the fear of the Lord, and mga minamahal, tinatawag na implication and their implication for our lives. Everybody, amen. Ang kahalagaan ng pagkatakot sa Diyos, ang kaimportante ng pagkatakot sa Diyos, at ano ang magiging implication sa ating buhay kapag tayo merong takot sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, the children of Israel, mga minamahal, told, mga minamahal, were gathered together for every 7 years, mga minamahal. They were gathered together and to listen and to hear the word. Mga minamahal, the purpose is to learn to fear the Lord. Everybody say amen. Ang layunin para sila'y magkaroon ng takot sa Diyos. So mga minamahal, ang pananampalatay nang gagaling sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. The same, fear the Lord, mga minamahal, came by hearing, and hearing by the word of God. Everybody say, praise the Lord. So habang tayo po'y narito, mga minamahal, lalo na sa pagkikinig ng banal na salita ng Diyos, tayo pong lahat, mga minamahal, magbibigay ng panahon, importansya, sapagkat ito importante sa buhay natin. Never say amen. Sabi ng banal na kasulatan ng mga anak ni Israel, maging sa bagong tipan, ang iglesia, mga minamahal, sila ay nagsitibay, sila ay lumago, sila ay na-comfort sa pagkikinig ng banal na salita ng Diyos. Never say amen. Dahil sila may takot sa mahal na Panginoon. So ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito po ang implication sa buhay natin, mga minamahal, sa ipo ng Biblia, mga minamahal, the fear of the Lord, mga minamahal, enable us to obey God. Ever say amen. Even in the most difficult times. Ever say amen. Just as, mga minahina, Abraham's test, mga minamahal, when the Lord asked to offer his son, Isaac, mga minamahal, to offer to offer back to God, mga minamahal, as a slain, mga minamahal, itinatawag na on altar. So mga minamahal, kahit mabigat, kahit mahirap, pwede mong gawin dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, this is the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandment. The entire book of Ecclesiastes, mga minamahal, must be understood in light, mga minamahal, tinatawag na in light of this concluding verse, mga minamahal. Si Solomon began to cynical appraisal, mga minamahal, tinatawag na of life as vanity, emptiness, meaninglessness. Ang buhay, sabi ni Solomon, walang kwenta ang buhay. Walang kwenta ang buhay, vanity ang buhay. Subalit ang sabi niya, mga minamahal, sa uling salita, is serious counsel, ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, where meaning can be found, mga minamahal, to the commandments, fear God and keep His word and keep His commandment, for this is the whole duty of a man. Everybody say, praise the Lord. Pag meron tayong takot sa Diyos, mga minamahal, kaya every time na tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon, isama natin, dakilang Diyos, dagdagan mo ang aking pag-ibig sa iyo.
Dagdagan mo ang aking takot sa iyo. Everybody say amen. Hingin natin sa mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, the fear of the Lord move us to say no to sin. Say no to temptation. Say no, mga minamahal, to fornication. Say no, mga minamahal, to drugs. Everybody say amen. Say no to adultery. Say no, mga minamahal, for the lust of the flesh, for the lust of the eyes and the pride of life. Everybody shout, praise the Lord. Pag meron tayong takot sa Diyos, sabihin natin, say no. Move us to say no to temptation. Say no to sin. Because God is serious about sin. Everybody say amen. So every time, mga minamahal, tayo nandito sa bahay-sambahan, we need to be revived. We need a revival. We need to be revived, mga minamahal, because of sin. Because God is serious about sin. Sin is the greatest enemy of human race, destroying one's souls and lives. Everybody say amen. Mapapahamak tayo dahil sa kasalanan. Sabi nga namin, God is serious about sin. Amen. If God is spare not the angels that sin, sabi po ng Bible, but cast them down to hell and reserve for the coming judgment. And God, mga minamahal, destroyed the old world during the days of Noah. Ever see, amen? During the days of Noah, when God saw the wickedness of man is great and prepared to destroy it by blood. Ever see, amen? Because of their sin. And the cities of Sodom and Gomorrah was turned into ashes. Maminamahal, to give example to those who live ungodly. Ang Sodom at Gomorrah sinunog ng Diyos dahil ang mga tao doon nabubuhay sa kasalanan. Seryoso ang Diyos sa kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Kaya dapat tayong laging ma-revive ang ating takot sa mahal na Panginoon. Never say amen. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng Biblia, the fear of the Lord, mga minamahal, even the Lord our God Himself spoke. Mga minamahal, He gave a grave warning. Sabi ng mahal na Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan, fear not them who kill your body, but not able to kill your soul. Ever see, amen? But rather to fear Him which is able to kill your body or equipped to destroy your body, both soul and body in hell. Huwag natin katakutan yung pamapatay sa physical. Sabi mo ng mahal na Panginoon, huwag niyong katakutan yung pamapatay sa inyong physical. Ang katakutan natin ang Diyos. Somebody say, praise the Lord. Meron siyang kapangyarihan, mga minamahal, kumitil sa iyong buhay. Kapag ikay nagmamatigas, ayaw mong sumunod sa mahal na Panginoon, dapat kang manginig sa takot, tumangis ka sa Diyos. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking takot sa iyo upang hindi ako magkasala sa iyong kalooban. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng mabait na Diyos, huwag natin katakutan yung pwedeng kumitil ng ating buhay. Pero walang kapangyarihan, ibulit ka sa impyerno. Ang dapat nating katakutan, mga minamalang Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. Walang natatago sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, the eyes of the Lord are everywhere. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, to and fro, ang mata ng Diyos seeking, mga minamahal, but His eyes is rest to them that fear Him. His eyes is rest, means rest is favor, His love, His protection, His care, His divine presence is to those who obey Him and keep His commandment. Everybody say amen. To them that fear Him, there is no want. There is no want to them that fear Him. The whole chapter of Psalm, chapter 34, this whole chapter, mga minamahal, the promise of God for this chapter is conditionally refer for those who genuinely fear Him. He promised to save us from any trouble. He saved us from any fear. He promised to send His angel to encamp around us. He promised to answer our prayers. He promised to give us abundant life. Everybody shout, praise the Lord. Pangako ng Diyos lahat yan sa mga tao may takot sa mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagpala ang iglesyang ito. Bukod tangi, pinagpala ang iglesia. Bakit? Ang nanguna sa iglesyang ito, meron silang takot sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
ating beloved and honorable parents in the Lord, lumakad sila may takot sa Diyos. Sabi ng Biblia, and the church in Samaria were multiplied, and they were edified, and they walk in the fear of the Lord. Sila lumakad na may takot sa mahal na Panginoon. Ganon din ang kailangan natin sa panahon ngayon. We are living in the worst that is worse than before. Because the coming of the Lord is at hand. Never say amen. And the devils, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kaaway natin, mga minamahal, Satanas. Satan is a masterful strategist, mga minamahal, to destroy, to seek to that your downfall by his schemes or the power or the wiles of the devil. Gusto ni Satanas na tayo malaglag sa paglilingkod sa Diyos. Satan is serious in his desire to deceive people and bring soul into eternal damnation. Maraming paraan ni Satanas, pero dito mga minamahal, habang tayo nakaupo, nakikinig sa salita ng Diyos, nakikinig sa pangangaral dito, pagpapalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. I want to shout, praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, the fear of the Lord cause us to serve God. Pag meron tayong takot sa Diyos, maglilingkod ka talaga sa mahal na Panginoon. Kahit saan kang mapuntang dako, ating minamahal na mga kapatiran, kahit sa iba't ibang bansa, kahit saan dako, the same Spirit, kung anong banal na presensya ay binubuhos ng Diyos dito, ganon din doon, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Karating ko lang po galing Australia. Meron doon sa ating church sa dako ng Perth, mga minamahal, ibang lahi. Meron siyang, yung first church daw niya, magsimula ng umaga. Pag matapos, hindi na raw siya mag-break, magdali-dali. Nagmamadali, tatakbo down sa atin. Dahil sabi niya, nandito ang presensya ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Talagang umiiyak, every service, daman-daman niya ang presensya ng mahal na Panginoon. So nagpa-counsel sa akin, sabi ko, sige, ang gawin mo, pagkatapos na yung church, kasi yun, nandun nga sa church nila, yun ang, sabi niya, ilang taon na kayo dyan? Sabi ko, sabi niya, 15 years. Ilang piraso kayo? Sabi niya, 16. So mga minamahal, dito sabi ko, ito pa lang, mag 7 years pa lang ang church dito, pero napakarami na nating member. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. So mga minamahal, tuwang-tuwa siya. Every service, hindi siya nag-absent. Unti-unti mga minamahal, talagang nadidevelop ang kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, nandito ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. So hindi lahat pala ng mga churches, mga minamahal ay kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit sa atin, may pagmamalaki natin, mga minamahal, sa iba na tunay ang iglesyang ito, sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, mga kapatid, the fear of the Lord causes us to serve God, to worship Him. Amen? Amen. Ito po ay magbibigay ng comfort sa atin, ng banal na takot natin sa mahal na Panginoon. Kaya habang tayo naglilingkod sa Diyos, lalo na sa panahon ngayon, kailangan magkaroon tayong takot sa mahal na Panginoon. Hingin natin sa Diyos, dagdagan mo ang aking takot sa iyo upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat kung wala kang takot sa mahal na Panginoon, madali kang madala sa mga temptation sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Biblia, save yourself from this untoward, crooked, perverse, faithless generation. Save yourself from this wicked generation. Nasa huling generasyon tayo, nasa huling mga araw tayo, iligtas natin ang ating mga sarili, kanya-kanyang kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. Everybody shout, praise the Lord. May takot at panginginig. Bakit sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are everywhere. But His eyes, sabi ng Biblia, to these children, to this one who tremble at my word and keep my commandments, sabi ng banal na kasulatan, my eyes are rest upon them. Everybody say amen. Amen.
Ang mata ng Diyos pala ay nasa atin. Kindly open your Bible. Sunod basahin po natin. Proverbs 1:7, kindly. 1:7. The book of Proverbs chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Amen. Kindly po, beloved Doc, 8:13. The book of Proverbs chapter 8, verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the forward mouth do I hate. 10:27. The book of Proverbs chapter 10, verse 27. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Dito po maminamahal sa Kawikaan 8, versikulo 13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pinagtanim ng kasamaan, kapalaluan, kahambugan, at masamang lakad. At ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Dito po maminamahal sa Kawikaan 10, ang talatay 27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga karawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay nangangakaunti. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano ang kaimportante ng pagkatakot sa Diyos? Bakit napaka-importante na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon? Dahil ito ang pasimuna. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Everybody say amen. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. But without fear of the Lord, mga minamahal, we close ourselves, mga minamahal, to the great treasures of God's knowledge and wisdom. Everybody say amen. Pag meron kang takot sa Diyos, bibigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng knowledge ng mahal na Panginoon para mabuhay sa daigdig na ito. But without fear of the Lord, we close ourselves, mga minamahal, to God's tinatawag na great treasures. Kayamanan, God's treasures, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord. Wisdom and knowledge. Kayamanan ang pagkatakot sa Diyos. Kayamanan, mga minamahal, na tayo merong takot sa mahal na Panginoon. Pag meron kang takot sa Diyos, kahit saan kayo pupunta, kahit nag-iisa ka pa dyan, kahit wala ka ng kasama sa inyong lugar na mananampalataya, kapwa mananampalataya, hindi mo gagawin ang labag sa kalooban ng Diyos dahil alam mo meron kang takot sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ko ng banal na kasulatan, the fear of the Lord, mga minamahal, sabi ko ng Biblia, will cause one to hate evil. The characteristics of godly people, mga minamahal, godly-fearing people, are hate evil, are to hate evil and love righteousness. Namumuhi ka sa kasalanan. But without fear of the Lord, we will flirt with evil and to be corrupted by it. Pag wala kang takot sa Diyos, laro ka sa kasalanan. We will flirt. Ibig sabihin, mga minamahal, nandyan ka sa pamumuhay makasalanan. Amen. And to be corrupted by it, ikaw din ang mapapahamak. Kaya lahat tayo mananampalataya, mga kabataan. Ako, nasib ako dito, year 1984, 15 to 16 years old. Walang gawain sa amin sa Tarlac. Pupunta ako sa Novaliches every Semana Santa, every Holy Supper, once a month. Mga minamahal. Pero, grabe, pag marinig ko ang pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga Bible study ng ating beloved Mama Dear, yun ang nagmumold sa atin, yun ang nagbibigay sa atin ng encouragement, nagkaroon tayong takot sa mahal na Panginoon. Kahit nag-iisa ka pa dyan, alam mo, kasama mo ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. The fear of the Lord, sabi po ng Biblia, will hate evil. But without fear of the Lord, we will flirt with evil and to be corrupted by it. Ikaw mismo aani. Amen. Ikaw mismo aani sa ginagawa mo, mga minamahal. Ikaw din ang aani ng kalugihan, kabulukan. Amen. Sabi nga ng Biblia, God is not mocked. To those who profess they are Christian, Spirit-filled, mga minamahal, at the same time,
consciously sowing to the nature of sin, sa pleasures of sin, are guilty by mocking God and despising God. Ever amen? Mga minaman din natin matatakasan ng Diyos. Wala tayong matatago sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang gawin natin, i-confess yung ating kasalanan. Sabihin natin, mahal na Panginoon, ayaw ko ng buhay makasalanan. Ayaw ko ng buhay ng ganito. Tulungan mo kung magawa ko ang iyong kalooban. Never amen. Dahil kung ano itinanim natin, yun ang aaniin natin. Pag nagtanim ka ng espiritual, aani ka ng pagpapala. Never amen. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, the fear of the Lord will prolong life. Basahin po natin ang Proverbs, kindly, chapter 14, 26 up to 27. Kindly po, labit po. The book of Proverbs, chapter 14, from verse 26 up to 27. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Dito po sa mga kawikaan, Kapitulo 14, versikulo 26 at 27. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Everybody shout, praise the Lord. So the fear of the Lord will prolong life. Gusto natin ng buhay na mahaba. Lahat ng gustong buhay na magkaroon ng mahabang buhay, magsabi ng praise the Lord. Gusto natin ng mahabang masaganang buhay, magsabi ng praise the Lord. So the fear of the Lord will prolong your life. But without fear of the Lord, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, without fear of the Lord, mga minamahal, sabi po ng Biblia, our lives are likely, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, to be corrupted or to shorten by our refusal to eat God's word. Pag ayaw mo makinig ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ang walang pagkatakot sa Diyos ay nagpapaiksi ng buhay. Amen. Bakit sa banal na kasulatan ang Diyos ang may-ari ng buhay? Si King Hezekiah mamamatay na, sabi ng banal na kasulatan kay prophet, maminamahal, sinugo sa bahay ni Hezekiah, sabi ng banal na kasulatan, ayusin mo ang iyong bahay kay mamamatay. Nung tumalikod ang propeta ng Diyos, si King Hezekiah, lumuhod, umiyak. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, nakikita mo meron akong takot sa iyo. Amen. Siya'y umiyak sa Diyos. Pag meron tayong takot sa Diyos, sabihin natin, mahal na Panginoon, nakita mo na sinunod ko ang iyong kalooban, nagkaroon akong takot sa iyo. Amen. Pagkatapos mo, minamahal, dumating ang salita ng Diyos, sa propeta ng Diyos, pinabalik. Sabihin mo sa kanya, dagdagan ko ang kanyang, nakita ko ang kanyang mga luha. Nakita ng Diyos ang kanyang pagtangis, pag-iyak sa mahal na Panginoon. Narito, dagdagan ko ang kanyang buhay ng another 15 years. So, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya kung edad mo ngayon 80 na o 70 na, pwede ka pang humingi sa malapan na extension. Amen. Mahal na Panginoon, kahit hindi na 15 years, kahit 10 years na lang. Amen. Amen. Depende sa kalooban ng Diyos, sapagkat siyang nakakalam na lahat ng bagay. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero maka-request tayo sa Diyos. Hindi ka iindihan ng ating mahal na Panginoon. Tandaan mo yan. Hindi ka iindihan ng Diyos. Pag sinabi mo sa mahal na Panginoon, ang buhay ko ipaglingkod ko sa iyo, bahalang Diyos na magdagdag ng mataon sa kaarawan ng iyong buhay para maluwalhati mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. The fear of the Lord, sabi po ng ating nabasa sa Proverbs, provide strong confidence and is a fountain of life. Provide strong confidence. But without fear of the Lord, we will not come to know the love of God that gave us, mga minamahal, assurance and confidence, mga minamahal, of our salvation. Ang magbibigay sa atin ng tinatawag na satisfaction, ang Diyos lang. Amen.
Ang magbibigay sa atin ng tinatawag na assurance, ang Diyos lang. Ever say amen. Ang magbibigay sa atin na tinatawag mga minamahal na tinatawag po mga minamahal na fountain of life, ang Diyos lang. Kaya pag meron kang takot sa mahal na Panginoon, pinagpala ka na sa lahat ng pinagpala. Ever shout, praise the Lord. Kahit nandiyan ang kasalanan, ayaw mo. Kahit walang nakakita, ayaw mo. Ever say amen. Takot ka. Kinakausap ka ng mahal na Panginoon, huwag anak. Huwag mong gawin yan. Ever say amen. So yung takot mo sa Kanya, alam mo, nakikita ng Diyos. Bakit tayo nagkakaroon ng takot sa mahal na Panginoon? Sabi nga, the fear of the Lord causes us to serve Him. And the fear of the Lord is, tinatawag na accompanied by insurance and unspeakable spiritual comfort for God's Word. Merong comfort ang Holy Spirit. Merong kang joy. Kahit mahirap ang buhay, kahit wala kang makain, maligaya ka. Bakit? Alam mo, meron kang Diyos na tinatawagan na say, praise the Lord. Magbigay sa'yo ng comfort. Kaya sabi po ng Biblia, kindly open your Bible, Proverbs chapters 16:6, 19:23, and 22 verse 4. Pakibasa po yung... The book of Proverbs chapter 16, verse 6. By mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. The book of Proverbs chapter 22, verse 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Mga Kawikaan, Kapitulo 16, versikulo 6. Sa pamagitan ng kawaan at katotohanan ay nililinis ang kasamaan. At sa pamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Dito po maminamahal sa Kawikaan, Kapitulo 22, ang talatay 6. Turuan mo ang bata sa daan ang dapat niyang lakaran. Dito po, 19:23. Kawikaan 22, versikulo 4. Ang kagantihan sa pagkapakumbabaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. 19:23. Isa pa po. Isa pa po, beloved. Kuya Paul. Proverbs 19. The book of Proverbs chapter 19, verse 23. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang na nagtatangkilik noon ay tatahang may kasayahan. Hindi siya tadalawin ng kasamaan. Palapakan po natin ang malakas ang salita ng Diyos. Praise the Lord. At po magsabi ng praise the Lord. So the fear of the Lord, sabi po ng Biblia, lead to a satisfying life. Satisfying life. Amen. And share one from what's evil. And save one from what's evil. Ibig sabihin, ang pagkatakot sa Diyos, ito magbibigay sa atin ang tinatawag na satisfying life. King Solomon, mga minamahal, according to King Solomon, the search of a natural man for satisfaction and happiness is not to be found in great possession. It's not to be found in worldly pleasure. Amen. It's not to be found in acquisition of wisdom. Marunong ka, mayaman ka, mga bagay na material na sa iyo ang kalayawan, pwede mo. But according to King Solomon, the search of a natural man for satisfaction and happiness is not to be found in all of these things. According to him, mga minamahal, joy and gladness and happiness in His presence, there is fullness of joy. Everybody shout, praise the Lord. The fear of the Lord lead to satisfying life. Without fear of the Lord, we will not be motivated, mga minamahal, to truly work our own salvation. And without fear of the Lord, mga minamahal, without fear of the Lord, sabi po ng Biblia, we cannot please God. Ever say amen. When we fallen into sin, without fear of the Lord, when we fallen, mga minamahal, to sin, mga minamahal, into sin, we will not be motivated to repent. Pag wala kang takot sa Diyos, bahala na. Sige, mabuhay ka sa kasalanan. Hindi ka magsisi sa iyong ginagawa dahil wala kang takot sa Kanya. Ever say amen.
Pag meron kang takot sa Diyos, sabi po ng Biblia, will be motivated when we fallen into sin, mga minamahal, we will be motivated to repent. Magsisi ka dahil meron kang takot sa mahal na Panginoon. Pero pag wala kang takot sa Diyos, balik-balik sa kasalanan, sigig pasaway. Walang mangyari sa buhay mo. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ang natutuo. We will not be motivated to work out our own salvation with fear and trembling. And without fear of the Lord, we will not please God. Hindi natin papapaluguran ng Diyos. Kaya ang bawat Kristiyano, idulog mo sa Diyos, ingin mo sa Panginoon, araw at gabi. Mahal na Panginoon, dagdagan mo aking takot sa iyo. Dagdagan mo yung manginig ka sa takot, yun ang maganda. Everybody say amen. Bakit ano sabi ng Biblia? The eyes of the Lord are upon them, to those who tremble at His word. Everybody say amen. Ang mata ng Diyos ay nandoon sa mga taong nanginginig sa takot sa Kanya. Kapag nanginginig ka sa takot sa mahal na Panginoon, ayaw mo ng kasalanan dahil nakikita ka ng Diyos. Kahit walang nakakita, pero alam mo nakikita ka ng mabait na Diyos. Everybody say amen. Ito ang mag-motivated sa atin para paglingkuran natin ng Diyos. Kung magkasala man tayo, darakadaka, humingi tayo ng tawad, mag-alay ka ng ayuno, magagula. Mga minamahal, umiyak ka dahil nagsisi ka sa iyong kasalanan. Mapalad ang may mga takot sa Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sabi po ng banal na kasulatan, serve the Lord, will receive God's kingdom that cannot be moved, sabi po ng Biblia. So we must render unto the Lord. We must serve unto the Lord acceptably with reverence and godly fear. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. With godly fear, reverence, magkaroon tayo ng pagtakot sa mahal na Panginoon. Habang ginagawa natin ito, pagpapalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Kahit saan kang dako, mga minamahal, say no to sin. Everybody say, praise the Lord. Say no to temptation. Everybody say, amen. Mga minamahal, wag nating patulan ng kasalanan dahil ang bayad ng kasalanan ito'y kapahamakan para sa bawat isa sa atin mga anak ng Diyos. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon na mayroon takot at panginginig. Manginig tayo sa takot sa mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Nasa iyo ang blessing ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Bakit anong sabi ng banal na kasulatan mga minamahal? The reasons why we fear the Lord. Bakit po mga kapatid? Mga minamahal, sabi po ng Biblia, pag meron tayong takot sa Diyos, mga minamahal, nasa atin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. The way to riches, honor, and life. Tayo pong lahat ay tumayo. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Mawit po tayo sa mahal na Panginoon. Habang tayo po umawit sa mabait na Diyos, lahat po ng ating minamahal na mga bisita, narito ngayon sa ating pananambahan, iniling po namin na kayo ay bumaba dito sa harap upang tanggapin nyo ng formal ang ating mahal na Panginoon. Sa ating mga kapatiran na sa baba, nasa ibaba, akayin po ninyo sila papunta dito sa itaas, maging sa taas man, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Umawit po tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Patuloy po tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Lahat po ng ating minamahal na mga bisita, bumaba po dito sa baba. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ang buong pagkatang po, binibigay ko po sa ating beloved preacher, Brother Joey. Kahit may kahirapan, ako pinababayaan. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved preacher, Nilo Miranda. Sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, left side, maging sa right side po, maging sa ilalim po ng grandstand, patuloy po namin kayong inaanyayahan at inaantay po namin kayo dito para po sa altar call at lahat po ng ating mga live webcast viewers upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah.
iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umiibig sa dalamhati. Yes, amen. Hallelujah. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Sumupay na sa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihig sa dalamhati ng sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Yes, dumating na ang galing, mga pasupay na sa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo makabalik. Dumating man ang lilis, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo makabalik. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, sa lahat ng ating live webcast viewers, kayo po'y lubos na pinagpala dahil ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo sa araw na ito. Nasaksihan niyo po ang mga dakilang himala, mga buhay na patotoo na tapat ang Diyos dito sa kanyang tunay na gawain. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya mga minamahal ko, napakalaga ito'y pagtawag sa inyo ng malabayan upang magkaroon kayo ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng maraming tao. Nabuhay na mabuli upang patunayan siya lang ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa,
ay ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Kailangan pagsisihan mo ang lahat ng iyong kasalanan. Talikuran ang makasalanang buhay. Pag ikaw ay tapat, tutulungan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito po, paglubog mo sa tubig, pinatawad ka ng ating mahal na Panginoon, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, magiging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ang pang-apat, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na po ang magsasagawa niyan. Sa takdang panahon, ayon sa tapat mong paglilingkod, babautismo ang kanya ng kanyang banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Isuko niyo ang buhay niyo sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sabihin niyo po ang ganito: pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito po ako, buong puso, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa mga oras na ito, buong puso, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Ako po'y nangangako na maglilingkod sa iyo. Pupurihin kita, sasambahin kita mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ang manalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, your end-time prophet, Amang Banal, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagliligtas mo ng maraming kaluluwa. Narito sila, O Diyos, buong pagpapakumbaba. Itinadalangin po namin, O Diyos, lubos mong patawarin ang kanilang mga kasalanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, gawing tunay na Kristiyano. Sa isip, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Dalangin po namin, dakilang Diyos, iligtas mo, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang inyong mga kamay. Dalawa na po ang naisagawa. Lubos na kayong sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po'y nakapagsisi na sa inyong mga kasalanan. Ang pangatlo po, huwag po kayong lumisan na hindi nabautismuhan upang makasigurado po na nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay, pinatawad na ng malapay nun, magiging banal, tagapagmana pa ng buhay na wala hanggan. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Isang araw, o anytime from now, mararamdaman mo ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang gagawin po natin, katulad po ng ating narinig na pangangaral, meron tayong takot sa ating mahal na Panginoon, dadalo tayo ng dadalo upang ang ating pananampalataya, mga minamahal ko, ay lubos na yumaman hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Mariramdaman nyo po, mararanasan nyo rin ang lahat ng mga himalang yan. Kayo mismo magpapatotoo sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya, anyayahan niyo po ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga kaibigan, yung mga unsaved loved ones, upang sila man din ay maligtas sa huling panahon. God bless you po.
Amen and amen. Praise the Lord. At ay dadako na sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Maminamahal tayo po ay manalangin para sa lahat ng ating mga kahilingan, mga prayer requests. Sumampalataya po tayo, maminamahal, na sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Pagkatapos mo yung isagawa ang kanyang banal na kalooban, umasa ka, manalig ka, maminamahal, na ang lahat ng iyong mga pangailangan ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po muna tayong pagsisisi. Mapagpala po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin ng aming kagalang-galang na malapastor, Evangelist Waldes Rado Almeda. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na paanan, nagpapakumbaba, mahal na Panginoon, nagsisisi, O Diyos, sama kami nasumpungan sa iyong pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handa sa dakilang araw na pagbabalik at gamitin mo rin po kami, mahal na Panginoon, sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lubos aming pasasalamat, mahal na Panginoon, nagkaloob ka na totoong mga magulang sa iyo. Aming kagalang-galang, mahal Pastor, beloved Mama David, beloved children, mahal na Panginoon, ito kami, O Diyos. Hallelujah. Patuloy na sinasakdal ang pananampalataya, ang takot at panginig sa paglingkod sa iyo at masaganang biyay. Binubus mo sa aming buhay, mahal na Panginoon, ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal Pastor. All beloved children, lubos po namin pinasalamatan para may sa ito para na nais mo, mahal na Panginoon, bago magbabalik ang nag-iisang Ebanghelyo, mahal na Panginoon, may kapangyarihan maipangal sa buong mundo sa kaligtasan ng lahat ng iyong mga hinirang, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilehas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin mo natin ating kagalang-galang, mahal Pastor, naglehas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, at lahat ng masamang spirit ng karamdaman, problema o bisyo man yan, ay i-cast out po natin, banggitin po natin isa-isa, at palayasin natin sa pangalan ni Jesus. Demons of infirmities, diseases, unbelief and doubts, carnality, battling, glory, pride, lust, covetousness, materialism, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, mental problems, drug addiction, cast out, mga bisyo, lumayas ka sa mga pangalan, be healed, be healed, be healed, Pastor Saul, right now, vices be gone right now, in Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin dakilang Diyos, mahal, lahat ng ating mga prayer requests, ito po ay tinugunan ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaanan bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Sumigaw po tayo ng buong lakas ng tinig ng hallelujah. Praise the Lord. 3 beses, mga minamahal. Yan po ay more than million times na pagpupuri sa ating mahal. May kita have it every day, mga minamahal. Diyan po sa taas, huwag na po tayong lulus po dyan. Sa baba na lamang po tayo, mga minamahal. So balik sisigaw po natin ng buong lakas, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord.